Ang Britanya magkakaroon ng ika-70 ministro sa 10 taon. Formal nang bumaba si Keir Starmer matapos 2 taon at si Andy Burnham na ang bagong leader ng Labour na mamumuno sa Downing Street. Ito ang sinabi ni Starmer sa kanyang pamamaalam na talumpati. Tapos na ang aking trabaho. Isang malaking karangalan sa aking buhay na paglingkuran kayo at ang dakilang bansang ito bilang punong ministro. Kumpiyansa akong mas matatag at makatarungan na ang Britanya ngayon kaysa 2 taon na ang nakaraan. Habang ipinapasa ko na ngayon ang tungkulin kay Andy Burnham, hanad ko ang kanyang tagumpay. Buo ang aking suporta sa kanya. Si Burnham, dating alkalde ng Greater Manchester, ay bagong itinalaga ni Harding Charles at nanalo sa Labour leadership nang walang kalaban, pero karibal pa rin sa pinakamataas na posisyon. Nag-aalala na ang komunidad ng mga Hudyo sa Britanya, Board of Deputies of British Jews at Jewish Leadership Council. Nagbabala silang lahat na ang bagong punong ministro ay dapat mag-ingat sa pagsasalita ukol sa Israel at Gaza. Humingi siya ng paumanhin sa malambot na posisyon ng Labour sa digmaan at nangakong paigtingin ang presyon sa pamahalaan ng Israel na lantarang pumapanig sa isang panig at wala siyang binanggit na anumang aktibong papel sa panig ng mga Palestino sa kanyang mga pahayag. Kasama ko si Adam Schwartz, komentador sa politika mula London. Gusto ko talakayan ng mga isyong ito kasama ka. Alam ko natalakay na natin ng detalyado ang transition ito dito. Adam, pero tingnan mo, paano mo ilalaruan ang araw na ito? Isa ba itong araw ng kasiyahan sa London? O may nararamdaman bang pambansang pag-aalinlangan o pagkailang sa mga sandali ito? Sa tingin ko, tulad ng dati, kapag may kinalaman sa estado ng Britanya, laging may engrandeng seremonya at palabas na pampolitika. Siyempre, nakita natin ang dramatikong pag-alis ni Keir Starmer mula sa Downing Street at pagpunta kay Haring Charles sa palasyo, na agad namang sinundan ni Andy Burnham na pumunta rin kay Haring Charles. At dito, naipapakita ang konstitusyonal na paglilipat ng kapangyarihan. Parang nakakatawa tingnan, masyadong seremonyoso, siguro sobra pa. Pero ito ay mahalagang bahagi talaga ng ating konstitusyon na sa kasaysayan ay nagdala ng relatibong pampulitikang katatagan sa UK. Kaya siguro mahalaga talaga ang konteksto dito. Tama ka, pang-7 punong ministro na natin ito sa loob ng 10 taon. Kaya ito talaga ang issue ngayon. Sa palagay ko, ang hamon ni Andy Burnham ay ibalik ang pampulitikang katatagan sa UK. Sinabi niya sa unang talumpati sa Downing Street na iyon ang pangunahing prioridad. Sa tingin ko, iyon din ang iniisip ng publiko. Sa usapin ng iba pa niyang mga prioridad, pagdating sa panlabas na pulisiya, sa tingin ko ang tanging bagay na narinig natin siyang magsalita ng malawakan ay tungkol sa issue ng Israel at ang bigmaan sa Gaza. Itong usapin tungkol sa Israel. Ibig ko sabihin, malinaw na nagiging pangunahing paksa na ito, mukhang pati sa mga lokal na, alam mo na, eleksyon ng Labour. Ilarawan mo kung paano pumapasok ang isyong ito sa mga usaping pampolitika sa UK ngayon. Ibig kong sabihin, tiyak na hindi aksidente na ito lang ang isyong tinutukan niya. At ang pangunahing dahilan ay ito ang isa sa mga prioridad sa panlabas na patakaran ng maraming miyembro ng Labour Party. Sa tingin ko, sinusubukan niyang tugunan ang mga pangunahing alalahanin nila sa pulisya ng UK tungkol sa Israel, export ng armas, at kung dapat bang mas mahigpit ang paninindigan ng UK sa Israel noong digmaan sa Gaza. Kung titingnan ng kasaysayan, si Andy Burnham ay matagal nang sumusuporta sa Israel. Miyembro rin siya ng Labour Friends of Israel bilang MP. Noong 2015 nang tumakbo siyang leader, nangako siyang Israel ang unang bansa niyang bibisitahin matapos ang eleksyon. Pero sa tingin ko, napakaraming politiko sa kanluran na nahihirapan na talagang suportahan ng Israel dahil sa mga nangyayari sa gitnang silangan. At talagang napakahirap para sa kanya na subukang balansehin ito. Sa tingin ko, kahit sa pahayag niya noong nakaraang linggo tungkol sa Israel at Gaza, nagtimpi pa rin siya sa ilang bagay. Hindi niya ginamit ang salitang genocide na gusto ng marami. Pero kinundena pa rin niya ang massacre noong Oktubre 7. Kaya sa tingin ko, sinusubukan pa rin niyang kapain ang paraan sa isyong ito. Oh, walang duda. Sa tingin ko, tama at patas ang tingin mo kay Burnham. Hindi siya kalaban ng Israel kahit kailan pagpasok niya sa pwesto. Pero lahat na yon ay nakatutok. Ibig sabihin, dahil nakatutok ang lahat, ano ang pangkalahatang pakiramdam? Kung mailalarawan mo ito sa komunidad ng mga Hudyo, ibig sabihin na tina-target ng mga napuput sa Israel, ng Iran, ng mga sleeper cell, ng mga antisemitiko na nariyan at iba pa.
Pwede bang gawing pangkalahatan ang reaksyon o mas masalimuot pa rin ito? Sa tingin ko, nabanggit mo na ito kanina. Hindi, sa tingin ko tama lang na subukang alamin ang nararamdaman ng komunidad ng mga Hudyo sa ngayon na talagang, alam mo, malalim ang kanilang pagkabahala at pag-aalala. At talaga namang, alam mo, kung titingnan mo si Keir Starmer, naging parang kahit na siya, talagang marami siyang nagawa para sa komunidad ng mga Hudyo pagdating sa pagtatapos ng antisemitismo sa loob ng sarili niyang Labour Party. Sa totoo lang, sumusuporta siya sa Israel, kahit noong digmaan sa Gaza, at kahit bumaba ang popularidad niya sa komunidad ng mga Hudyo. Sa tingin ko, natural na makita ng komunidad ng Hudyo ang pagbabago ng pamumuno bilang panganib. At sa palagay ko, dahil naglabas nga ng pahayag si Andy Burnham, talaga namang nagdulot ito, masasabi ko, ng mas matinding pag-aalala para sa komunidad ng mga Hudyo. Sa tingin ko, sinubukan talagang pangunahan ni Keir Starmer yon. Alam mo, isa sa huling malaking hakbang niya bilang punong ministro ay yung pag-anunsyo ng 250 milyong pound dagdag para sa seguridad ng mga Hudyo sa UK. At syempre, hindi babaliktaran ni Andy Burnham yan. Kaya sa tingin ko, pagdating sa relasyon niya sa komunidad ng mga Hudyo, susubukan niyang ipagpatuloy at panatilihin ang katatagan na nilika ni Starmer. Sa tingin ko, haharap ito sa matinding pagsubok dahil inaasahan kong mababago ang pulisya ng UK tungkol sa Israel. Hindi ko iniisip na magiging mapanlaban ito, pero sa tingin ko, makikita natin ang mas mahigpit na mga parusa pagdating sa mga aktibidad sa West Bank, pati na rin sa pagpapataw ng parusa sa mga ministrong nasa dulong kanan. Natural lang magdulot ito ng tensyon sa komunidad ng mga Hudyo sa Britanya. Kung sakaling pumunta siya rito, sigurado akong malugod siyang tatanggapin at sasalubungin ng bukas palad sa Israel. Kapanapanabik kung bibisita ang punong ministro, babalikan ka namin kung mangyari yon. Salamat Aram sa iyong pagsusuri at sa talagang pambihirang araw na ito dito sa UK. Bagong PM, Andy Burnham. Salamat.